Bilyon-bilyong dolyar, sikat na pangalan at punong-punong mga stadium gabi-gabi. Ito ang buhay ng mga sikat na manlalaro sa NBA na hinahangaan ng buong mundo. Pero sa likod ng mga mamahaling sasakyan at malalaking kontrata ay may isang matinding kalaban na hindi nila kayang talunin sa loob ng court. Ito ang mundo ng adiksyon sa ilegal na droga, kung saan kahit ang pinakamagagaling na atleta ay nakaranas ng matinding pagbagsak. Marami sa atin ang nanonood lang ng basketball para sa laro, pero madalas ay hindi natin nakikita ang madilim na pinagdadaanan ng mga idol natin sa likod ng kamera. Ang ilan sa kanila ay nawala ng karera, habang ang iba naman ay mismong buhay ang naging kapalit dahil sa isang maling desisyon. Paano nga ba ang isang sikat na superstar na nasa rurok ng tagumpay ay biglang nawala ang lahat dahil lang sa isang gabi ng selebrasyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Magsimula tayo sa kwento ni Len Bias na itinuturing na isa sa pinakamalungkot na trahedya sa kasaysayan ng sport. Noong taong 1986, nakuha siya ng kupo ng Boston Celtics bilang second overall pick sa draft dahil sa kanyang pambihirang galing na maihahalin tulad kay Michael Jordan. Sobrang taas ng pangarap ng lahat para sa kanya, pero pagkatapos lang ng 2 araw, nagbago ang lahat. Habang nagdiriwang siya kasama ang kanyang mga kaibigan sa loob ng isang kwarto sa universidad, bigla na lang siyang bumagsak dahil sa stroke matapos gumamit ng cocaine. Ayon sa mga ulat ng pagsusuri, hindi naman siya madalas gumamit ng droga at posibleng iyon pa lang ang unang beses na sinubukan niya ito. Isang beses lang na pagkakamali, ngunit naging sanhi ito ng kanyang pagpanaw sa edad na 22 bago pa man niya maisuot ang kanyang jersey sa opisyal na laro. Ang pangyayaring ito ay naging napakalaking balita, kaya naman binago ng pamahalaan ang kanilang batas laban sa droga. Kung si Bias ay hindi man lang nakatapak sa court, iba naman ang nangyari kay Michael Ray Richardson na mas kilala sa tawag na Sugar. Isa siyang magaling na defender na hinangaan ng mga sikat na manlalaro dahil sa kanyang bilis at talino sa pagpasa ng bola. Naging all-star siya ng 4 na beses, pero nang lumipat siya sa lungsod ng New York, ay unti-unti siyang napasama sa maling grupo ng mga kaibigan. Sinabi niya sa isang panayam na kapag nagsimula ka ng sumubok at sumama sa mga party, ay napakahirap na nitong pigilan dahil sa mental na adiksyon. Noong taong 1986, siya ang naging kauna-unahang aktibong manlalaro na tuluyang tinanggal at pinatawan ng ban sa NBA matapos bumagsak sa drug test ng 3 beses. Bagamat binigyan siya ng pagkakataon na bumalik makalipas ang 2 taon, pinili na lang niyang maglaro sa Europa at doon na ipagpatuloy ang kanyang karera. Kasunod nito ang kwento ni Chris Herren na sikat na manlalaro noong nasa high school pa lamang siya. Naging pangarap niya ang maglaro para sa Boston Celtics at natupad naman ito noong taong 2000, ngunit may dala na siyang mabigat na problema. Nagsimula siyang uminom ng alak sa edad na 14 hanggang sa gumamit na rin ng cocaine noong nasa kolehiyo siya. Noong una ay sinabi niya sa sarili niya na 1 beses lang niya ito gagawin, pero ang 1 beses na iyon ay naging 14 na taon ng mahabang laban sa adiksyon. Kahit na bumabagsak siya sa mga opisyal na drug test ng kanyang mga paaralan, pinapapirma pa rin siya ng mga koponan dahil sa kanyang malaking talento, ngunit hindi niya alam na unti-unti na palang nasisira ang kanyang magandang kinabukasan dahil sa bisyo. Ang pangarap na maglaro sa sariling bayan ay naging simula pala ng isang malaking bangungot para kay Chris Herren. Noong matanggap niya ang tawag na maglaro para sa Boston Celtics, hindi siya umiyak sa tuwa kundi sa takot dahil alam niyang bagsak na ang kanyang katawan. Sa panahong ito, gumagastos siya ng $20,000 buwan-buwan para sa mga mamahaling painkiller hanggang sa tuluyan siyang matanggal sa koponan. Lumala ang kanyang sitwasyon nang lumipat siya sa Europa at doon naman sumubok ng heroin, na isang mas matinding uri ng droga. Umabot sa punto na gumamit siya nito bago pa man ang libing ng sarili niyang ina. Noong taong 2008, bumangga ang kanyang sasakyan sa isang poste matapos siyang mawalan ng malay dahil sa bisyo. Sa ospital, idineklara siyang patay sa loob ng 30 segundo bago muling nabuhay. Ang matinding babala ng kanyang asawa
ang nagpabago sa kanya at sa tulong ng pamilya ay naging malinis siya mula noon. Ngayon, nagbabahagi na siya ng kwento sa mga estudyante upang hindi sila magaya sa kanyang madilim na nakaraan. Mula sa kwento ng pagbabago, dumako naman tayo sa isa sa pinakamalaking sayang sa kasaysayan ng basketball. Si Roy Tarpley ay napili ng Dallas Mavericks noong 1986 at mabilis na naging sikat dahil sa kanyang pambihirang galing sa pagkuha ng rebound. Sa katunayan, nanalo pa siya bilang 6th Man of the Year at dinala ang koponan malapit sa kampeonato. Pero ayon sa kanya, ang pinakamalaking problema niya ay hinayaan niya ang sarili na gawin ang lahat ng kanyang magustuhan, partikular ang paggamit ng cocaine. Dahil sa sunod-sunod na pag-aresto at pagliban sa mga drug test, nasuspindi siya sa mahigit 400 laro sa kanyang karera. Mas marami pa ang mga araw na hindi siya nakapaglaro kaysa sa mga araw na pumasok siya sa court. Tuluyan siyang tinanggal sa NBA noong 1995 at pumanaw siya noong taong 2015 sa edad na 50 dahil sa pagkasira ng kanyang iniisip na atay. Ngunit kung ang pag-uusapan ay ang pinakatakot na karanasan malapit sa kamatayan, ito ay ang kwento ni Lamar Odom. 2 beses siyang naging kampeon kasama ang Los Angeles Lakers at sikat din siya sa mga palabas sa telebisyon. Sa kabila ng karangyaan, maagang nagsimula ang kanyang problema sa ilegal na gamot na pinalala pa ng mga personal na trahedya sa buhay at ng labis na pansin ng media. Noong taong 2015, natagpuan siyang walang malay sa isang lugar sa Nevada matapos gumamit ng napakaraming droga. Nakaranas siya ng stroke at atake sa puso na naging dahilan upang ilagay siya sa life support ng mga doktor. Himala siyang nabuhay mula sa koma at inamin niya na ang karanasang iyon ang pinakamasakit na gising sa kanyang buhay. Ang susunod na kwento ay tungkol kay Delonte West na naglaro kasama ang mga sikat na bituin tulad ni LeBron James at kumita ng $1,000,000. Subalit nagbago ang lahat nang magsimula ang kanyang mabigat na problema sa pag-iisip at depresyon. Noong taong 2016, nagulat ang buong mundo nang lumabas ang mga larawan niya na palaboy-laboy na sa lansangan at humihingi ng barya. Kahit na tinulungan siya ng may-ari ng kanyang dating koponan para magpagamot, ay muli pa rin siyang nawawala at bumabalik sa kalsada. Ang mahabang laban ni Delonte West sa kanyang sarili ay hindi natapos sa kalsada. Noong simula ng taong 2021, nagkaroon siya ng trabaho sa isang pasilidad at mukhang maayos na ang kanyang lagay, ngunit hindi nagtagal ang magandang balita. Pagdating ng taong 2022, muli siyang nakitang humihingi ng barya sa mga daan at inaresto dahil sa ilang paglabag sa batas. Mas naging matindi ang takot ng kanyang mga tagahanga noong taong 2020 nang matagpuan siyang walang malay dahil sa labis na paggamit ng droga, ngunit mapalad pa rin siyang nabuhay. Kamakailan lang ay naghatid ng bagong pag-asa si West nang ibahagi niya na umabot na siya sa 100 araw na malinis mula sa bisyo. Ang kanyang kwento ay patunay na ang paggaling ay isang mahabang proseso na puno ng pagsubok. Mula sa patuloy na laban ni West, dumako naman tayo kay O.J. Mayo na napili bilang pangatlong pick noong taong 2008. Noong una ay tinawag siya na susunod na LeBron James dahil sa kanyang galing sa unang taon niya sa liga, ngunit unti-unting nawala ang kanyang ningning. Noong taong 2016, nakatanggap siya ng pinakamahabang parusa sa kasaysayan ng NBA dahil sa paglabag sa patakaran laban sa droga. Inamin niya na gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot at mga gamot sa sakit dahil sa dami ng mabibigat na problema sa kanyang pamilya. Nang matapos ang kanyang parusa, wala nang koponan sa Amerika ang gustong kumuha sa kanya, kaya naman napilitan siyang magtrabaho bilang katulong na taga-coach sa bansang China. Ang lahat ng trahedyang ito ay madalas na itinuturo sa taong 1986 na itinuturing na pinakamalas na taon ng draft sa kasaysayan ng basketball. Sa taong ito, si Len Bias ay pumanaw agad, si Chris Washburn ay natanggal sa liga, at si Roy Tarpley naman ay nasira ang karera dahil sa droga. Noong panahon na iyon, itinuturing na sunod sa uso ang paggamit ng cocaine sa Amerika, kaya naman madaling natukso ang mga batang manlalaro na biglang yumaman. Ayon sa mga lumang pahayag, normal lang noon na mag-usap ang mga magkakalabang manlalaro
bago magsimula ang laro upang mag-abutan ng droga pagkatapos ng laban. Hindi lang droga ang sumira sa mga pangarap kundi pati na rin ang labis na pag-inom ng alak tulad ng nangyari kay Keon Clark. Siya ay may pambihirang galing sa pagtalon at pagdepensa, ngunit may malaking lihim na itinago sa lahat. Inamin niya na mula pa noong high school ay umiinom na siya at walang kahit isang laro sa NBA ang sinalihan niya nang hindi siya nakainom. Sa katunayan, tuwing kalahating bahagi ng laro o halftime, ay umiinom siya ng alak sa loob ng banyo nang hindi nalalaman ng kanyang mga kasamahan at taga-ensayo. Dahil dito, hindi niya naabot ang kanyang buong galing at naharap sa maraming kaso. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na ang pera, sikat na pangalan at tagumpay ay hindi sapat para protektahan ang isang tao mula sa madilim na landas. Ang tunay na laban ng mga atletang ito ay hindi sa harap ng libu-libong manonood, kundi sa mga oras na sila ay nag-iisa. Sa iyong palagay, sapat ba ang tulong na ibinibigay ng mga koponan para sa kalusugan ng pag-iisip ng mga manlalaro? Alin sa mga kwentong ito ang pinakamatindi para sa iyo? I-share mo naman sa ibaba ang sagot mo at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.